because pag tinawag natin yung kasama natin, mapapa-order talaga sila eh. Ito na. Sinabi ng chismis, di ba sabi ko kanina mga bali-balita. Balita ako, dito siya nagsimula. Palakpakan naman natin, ladies and gentlemen, ang nag-iisang comedy concert queen, Miss Ai Ai Heras-Aray! Hello! Magandang gabi po sa inyo lahat! Ano ang iyong pakiramdam na tayo nag-uusap ngayon at tayo'y narito sa music box? Na-miss ko to. Na-miss ko yung may-ari, si Wawi, yung boss namin. Naalala ko yung nanay ko kasi nanood siya dyan siya nakaupo. Nanay Justa? Nanay Justa. Saan dito? Diyan, dyan siya. Hindi tuloy ako makapagsalita. Natatakot ako sa kanya. Okay, pupuntahan natin mamaya yan. Rolling 5, 4, 3, 2... I am Martina Aileen de las Alas and my mothers are Justa de las Alas and Gregoria Hernandez de las Alas. And this is my story. Aileen, bakit dalawa ang nanay mo? Kasi, nung sanggol pa lang ako sa tiyan ni Glory, kasi yung auntie... Glory ba? Nanay Gregoria eh. Oh, Gregoria. Pero Gloria. Siya, Gloria. Nung buntis siya sa akin, sabi ng nanay ko, siguro nalulungkot nanay ko kasi nga siya, matandang dalaga, baka gusto niya magkaanak pero ayaw niya mag-asawa. Sabi niya, kuya, yung sa father ko, kasi si auntie at si father ay magkapatid. Sabi niya, kuya, kapag babae yung nasa tiyan ni ate, akin na lang. Parang tuta, di ba? Parang pagbatik-batik. Umuo ang tatay. Yes. At saka si Nanay Gloria. Si Nanay Gloria, hesitant kasi, syempre, nanay yun eh. So yun na nga, pagkapanganak ko, babae ako. Parang, ay, nako, nagkaanak si Husing, sabi ng mga Marites sa probinsya. Ano naman, si Mother Justin, ang nickname niya, Husing. Husing. Oo, Husing. Pero hindi ka kagad kinuha, di ba? After 1 year, kasi Tama. dumidede pa ako kay Glory in Excelsis Deo. Pero klaro sa iyo na labag sa kagustuhan. Well, Oo. labag sa kagustuhan ni Nanay Gloria. Kaya sometimes, may sama ako ng loob sa tatay ko. Hindi ako masyadong close sa kanya. Kasi parang feeling ko, pag pinapagalitan ako ni Justin, parang, tinan mo, siguro kung nandun ako kay Glory, hindi ako pinapagalitan dito. Kaya parang may inis factor ako kay fatherhood. Pero nasabi mo ba ito kay tatay? Hindi. Oo. Ipinararamdam mo lang. Pinaparamdam ko lang na nainis ako. May pagkakataon ba na... May hirap eh. Oo. Hindi. Yung Nanay Gloria at saka si Nanay Justa, did you have a chance to do conversations with them about who you are? Na bakit mo ako inadapt? Nagtanong lang ako kung sino yung nanay ko. Pero hindi ako nagtanong na bakit niyo ako pinamigay. Kinanay Justa, Oo. bakit ka nagtanong? What triggered you're asking the question? Kasi si Nanay Justa ay nagtatrabaho sa Bureau of Lands. Alam mo naman, minsan, ang mga Marites, ganyan, since wala siyang asawa, tinatanong ako, kasi parating niya akong dinadala sa Bureau of Lands, kasi wala akong yaya, wala akong taga-alaga, siya lang. So, sasabihin, hoy, kaganyan, hoy, Aileen, bakit nanay mo ba yan? O tinan mo nga, wala namang asawa yan, paano mo naging nanay? So, paulit-ulit na ganun. Tinanong ko ngayon siya, bakit wala kang asawa tapos meron kang anak? Sabi niya, kasi ganito, kinuha kita kay Gladla, ganyan, chuchu. Hindi ko na matandaan, pero yun ang dahilan Pero bakit ganun niya ka nasabi. malumanay, matter of factly, Oo, sinabi sa'yo. ganun naman siya eh, ganun naman siya. Ikaw, Straight. anong epekto sa'yo nun? Tulala, kasi hindi ko maintindihan, 7 years old pa lang ako eh. Oo. Parang, okay. Tapos dinalaw ako ng nanay ko. Siguro sabi niya, ate, nagtanong na si Aileen. Baka gusto mong dalawin kasi nagtatanong na siya na sinong nanay ko. Kaya ngayon ko lang naisip na kaya siguro dumalaw sa akin nanay ko. Tapos hindi ko siya alam tawagin. Hindi mo alam kung anong itatawag sa nanay mo? Oo, ganyan pa. Ano po, kakain na, ganyan. Hindi ko siya tatawag na nanay. Wala lang. Pero nung nakita mo siya at 7 years old, may lukso ng dugo. Oo. Meron. Kahit hindi ko siya kilala, pero parang gusto ko siya. Ganon. But that was the first time you saw Yes. Nanay biological Gloria, mom. your biological mother.
So anong naalala mo kay Nanay Gloria? Sobrang bait, sabi mo. Sobrang bait ni Gloria, tsaka submissive. Na I think ayaw naman talaga niya akong pamigay. So, every time nakikita niya ako in person, tapos nung nag-artista na ako in TV, sabi ng mga kapatid ko parati daw umiiyak. Pero mula nung 7 ka hanggang nag-artista ka, hindi na kayo nagkikita. Hindi masyado, hindi. That must have been difficult for your mother. Yes. Kasi hindi naman pinagbabawalan ni Nanay Justa na dumalaw Oo, din. pero kasi mahihiyain siya. Nahihiya siya na. Si Nanay Gloria. Nahihiya siya na. Sa isipan mo ba, sa puso at isipan, nakukumpara mo yung dalawa? Oo, sobra. Sobra. Kasi nga, ang ano nila 360 talaga Si Gloria, napaka-submissive. Tapos tawa ng tawa, napaka-malumanay. Tapos loving mother. Si Justa naman, stricto. Pero siya yung nagpapaaral sa amin. Tapos meron din namang love language yung nanay ko na yun na hindi naman siya malambing, pero ang love language niya is money. Parating niya akong binibigyan ng pang-shopping para para masaya ko. Tapos parating niya akong sinasama sa office kasi para kasama ko siya. Yung ganon. Ibang-iba naman. Pero sabi mo, hindi ka yung batang, mahal ko ang nanay, dalawa ang nanay ko. Did you know how to handle that? Dalawa ang nanay ko, naiintindihan ko, hindi sila nagsinungaling, masaya ako, totoo ang kanilang sinabi sa akin. Yung masaya ako, hindi. Kasi every time na umuulan, tapos wala si Justa kasi nandun siya sa ibang place kasi engineer nga siya, 'di ba? So, may mga project siya sa Cebu, may mga project siya sa Tacloban. Doon ako sa pinsan ko tumitira kasi duplex kami. Tapos naiiyak ako, naalala ko yung si Justa. Pag umuulan? Oo, naalala ko yung nanay ko. Na sana kasama ko yung nanay ko na isa, yung gano'n. Yeah. Naalala ko recording artist to si Mas Ai. Meron ako napanood ng TV show when I was younger. Alam mo ba, unang-unang kong album? Oh, tingnan mo! Ay, Idol ko talaga to eh. Alam mo, inisip naman namin niya, Ama, bakit wala akong sumikat na kanta eh? Hindi, totoo, di ba, Ama? Totoo, sabi niya, nag-give up na nga siya eh. Totoo, di ba, Ama, nag-give up na tayo? Pero nung nagtutrobak na rin naman tayo, baka pwedeng pahinig ko sa yung mga kinakanta ko dati. So, ito po kakantahin ko ay ang unang-unang kinanta ko rito na medyo nakainom ako at hindi talaga ako marunong kumanta. Bakit ka napunta dito sa Music Box? Kasi ama, ganito yan. Di ba nga yung si Justa, yung aking adoptive mom, mahigpit. So, bawal ako lumalabas sa gabi. Higpit as in mahigpit talaga? Mahigpit talaga. Bawal akong lumabas sa gabi. Tapos, bawal akong nalilate. Tapos, bawal akong ligawan. Mga ganon. Okay. Tapos, nagtampo ko sa kanya para makalayas ako. Kunyari, nagtatampo ko sa kanya. Pumunta ako dito sa kaibigan ko sa West. So, pumunta kami dito. Medyo nakainom ako, ama. Tapos pinakanta niya ako. Hindi naman ako marunong kumanta, di ba? So, ayun. Ang kapal-kapal na mukha ko. Nagda-dance ako. Sumasayaw ako. Tapos pinatawag ako ni Wawi. Pinatawag ka niya at ang kanyang sinabi ay, Mag-host ka dito. Ay, sabi ko, naku, hindi po ako marunong mag-host. Sabi niya, hindi. Basta dito ka lang kasi natutuwa ako sa'yo. Basta mag-perform ka lang niya kasi gusto kitang panoorin. okay. Ay, ganun. Tapos yun, nung nandito na ako... Kinabukasan bumalik ka? O hindi pa? Mga after 3 days pa. Alright. Kasi nga hindi ko alam paano ko aalis sa bahay namin kasi nga umuwi na ako. Di ba nga si Justin ay majikpit? Tawag mo kinanay Justa? Justin. Oo. So, ikwento mo sa amin kung bakit naman at paano nakapunta dito si Nanay Justa. Kasi nga ayaw niya akong payagan nang kinuha na nga ako rito na ano. Kasi Paano niya nalaman? Nagsabi ako kasi kailangan ko umalis ng gabi. Sabi ko sa kanya, Nay, ang ano namin schedule 8 to 5. 8 p.m. to 5 a.m. So sabi niya, ha? Meron bang ganun trabaho? Yun na nga, sabi ko, kasi parang ano kami doon, host. Kung gusto niyo, hindi pumunta kayo para makita niyo na ano naman yung desente, hindi naman ano, basta kakanta-kanta ka lang doon. Yun na nga, nandoon si Justin. So, pumunta ang nanay. Yes. Parati nakaganon yun. Hindi ako makapagsalita. Parang, hello, ganyan. Pero siyempre, in-acknowledge mo. Oo, Andito ang in-acknowledge nanay. ko. Parang Oo. tuwan-tuwa naman kasi nagpapalakpakan yung tao. Tapos yun, okay na. Kailan mo natanggap na adopted ka ni Nanay Justa? Nagalit ka Kasi sa back ng mind ko, bakit ba ako nandito? Pag yung grade ko mababa, ibabalik mo ako sa nanay kung totoo. Pero stricto si Nanay Justa sa mga nanliligaw, mga lalaki. Pero medyo madami-dami ang iyong naging Oo, boyfriend. kasi malandi ako. Let's talk about your relationship with Nanay Justa.
Sabi mo nga, napaka-strict. Oo. Yes. So, kumusta yon? Takot ako sa kanya. Actually, kaya nga ako biglang napakasal kay Miguel dati kasi sa takot sa kanya. Takot ako sa kanya kasi parang, di ba, mahigpit nga siya. Ngayon, sa sobrang gusto kong makita si Miguel dati, tumatakas ako sa nanay ko ng gabi. Tapos pinatawag na lang niya si Miguel. And then sabi niya, kinausap niya, para wag nang tumakas tong anak ko, ganito, papayagan ko kayong mag-live-in dito sa bahay namin sa isang kondisyon. Pag niloko mo yung anak ko, ididimanda kita. May asawa ka ba? Wala po, sabi naman ni Miguel. Sige, pwede, yan usapan natin O sige, dito na lang kayo parating nagtatagpo. Kaya nag-live-in kami ni Miguel. Pero stricto si Nanay Justa sa mga nanliligaw, mga lalaki. Pero medyo madami-dami ang iyong naging boyfriend. Oo, kasi malandi ako. Kasi di ba ganun, pagbawal? Oo. Kasi pinagbabawalan niya ako, kaya parang... At parati sutil ako- ka rin talaga. Kung anong Oo, bawal ginagawa mo. sutil talaga ako, Ama. Sa totoo lang. Sumasagot ka, lumalaban ka. Was there a point na lumabang ka kay Nanay Justa? Hindi, pero sumusulat ako ng mahaba. Hindi ako nagsasalita. Hindi ka rin Umiiyak lang ako. Pag Sumulat pinapalo ka? niya. Sumusulat. Sumulat ako ng pagkahaba-haba na parang wala namang effect. Ano yung laman ng sulat? Na parang sinasabi ko sa kanya na hindi ko alam kung paano ko babayaran yung utang na loob ko sa'yo. Sorry, Mom. Sorry, Mother. Sinaktan ka niya physically? Oo. Ganun yung physical ni Mother pag nagagalit, nanggigigil. Gaano kalala? Malali. Kasi nung college ako, di ba, mascom ako, Ama. Tapos may play kami, syempre nagre-rehearse kami. Ang auditorium ng FEU, kunyari, dito yung auditorium, may gate dito. Pero pag gabi na yon, kunyari mga 8, 9, 10, nagsasara na yon. Yung so, gate? So dito ka sa gate na to lalabas. Dito siya nag-iintay. So akala niya nagsisinungaling ako na meron kami rehearsal. Kasi doon ako galing, gumanon ako sa kanya, hindi ako dito lumabas. Galit na galit ang nanay ko. Sinungaling daw ako, bakit ako gabing-gabi na, ang tagal-tagal niya na nandun, chuchu. Pagdating ko sa bahay, pinalo ako ng badminton racket. Putol. Yung ulo nandun, yung racket nandito. Yung ganun. Okay. Kakaloka si Madir. Tapos, sinuntok yung Japan na kiss. Sinuntok yung Japan. Kakaloka si Madir. Nahihilo ako. Ano yung suntok sa Japan? Suntok yung Japan. Sinuntok ako sa sinuntok. ulo. Oo. Okay. Sinuntok ako ni Mother. Akala ko napunta ka ng Japan. Hindi. Para lang. Para light lang. Para ma-lessen yung Ma-less impact. yung impact. Okay, so Oo. sinusuntok ka ako ni physically. Madir. Nakakaloka. You resented that? Of course. Nagalit ka Kasi may dala-dala siyang yelo. Dahil may bukol ako sa ulo nung sinuntok niya ako. So siya rin ang nagdala ng Oo, yelo? may dala siyang yelo. Nagsosorry siya? Pag sinasaktan In a ka niya? different way. Without having to verbalize it? Gusto ko magbago eh. Kylie, pinilit ko magbago. Pinilit ko talaga. Pero huli na eh. Marami nang nawala sa akin. Ikaw ba? Gusto mo yon? Nahuli na ang lahat. Wala ka na magagawa. Pag-usapan natin yung galit. Kasi, ang tagal-tagal na natin magkasama, Aileen. Oo. Nakita na kita sa state na ganon. Oo, nakita na kita sa Na high state blood na... din ako. Oo. Minsan hindi ko rin alam kung saan nanggagaling yung bigla akong naiinis yung nagagalit ako. Siguro, nasa blood. Mana ako sa nanay ko. Tsaka, kasi tatay ko ganyan din. Kunyari, tatay ko nagagalit. Kunyari, nagagalit sa ate ko. Kasi bigla siya ikakasal. Nananakal, sinasakal niya yung ate ko. Siguro kaya ako, parang mana ako sa kanila. Oo. Yung Okay. yung madali akong magalit. Tapos, medyo a little physical. A little lang naman. Alito lang. Pero nabawasan na yon. Oo, nabawasan Sinaktan na. mo ba ang mga anak mo? Palo. Pero hindi naman yung Sinturon na very, Bukol very light. Japan. Ano tawag mo nun? Tokyo, Japan. Ang Si Tokyo. Sophia, binugbog ko, sinabunutan ko ng 16 years old siya. Dahil? Kasi di ba nagka-problema nga ako dun sa second husband ko. Tapos every Christmas, ako talaga yung nagluluto, Ama. So nag-aabang sila dun sa baba pala na nagugutom na yung mga bata. Wala pang luto. Magpapasko na. Magto-25 na. 24 yun eh.
Tapos, Noche Buena. Noche Buena, wala kaming pagkain. Eh, hindi naman nila alam, hindi ko masabi na, let's get physical sa taas, nag-aaway kami. Hindi ko masabi sa mga bata. Okay. Tapos pagbaba ko, umakyat, kumbaga nagdabog. Eh, walang nagdadabog sa mga anak ko. Parang, bog, 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 bog. Yung paa niya, ganon. Tapos, binaksakan ako ng pinto. Aba, nagdilim yung paningin ko. Sabi niya, Andrea, buksan mo ito pinto. Kahit anong mangyari, hindi mo mababayaran pinanganak kita. Sinabunutan ko lang manastan, gano'n. Bakit mo ako pinagdadabugan? Ha? Bakit? Ganyan. Tapos super iyak siya kasi sinabunutan ko siya. Pinalo ko siya dito. Ganyan. Gigil ako sa kanya. Naulit yun? Hindi na. Oo. Tapos kinabukasan na awa ko sa kanya. Binili ko siya ng iPhone. Okay. But did you apologize? Yung iPhone. Nung iPhone? Oo. Para ka rin Nanay Justa. Hindi nagsasalita, pero dinadaan sa Oo. mga bagay-bagay. Pero, at parang ikaw din, siguro nagutom, pag gutom ka, walang kanin, nagagalit ka rin. Hindi, tsaka ama, galing ako sa problema. Hindi niyo naman to alam. May problema na nga ako, na-jombag na nga ako sa taas, bumaba ako dito na parang walang nangyari para makapag-Christmas tayo. Tapos pagdadabugan mo ako kasi walang pagkain. Pero Aileen, hindi nila kasi alam. Eh, yun na nga. Oo. Eh, kasi nga, hindi ko din naman masabi. Kasi Correct. ayoko silang masaktan. Pati nung naisip ko, hindi mo ba naiintindihan? Hindi nga ako yung nanay mo. Hindi kita, anak. Hindi kita, anak. Kailan mo natanggap na adopted ka ni Nanay Justa? Or natanggap mo ba yan ever? Parang tanggap ko naman, kaya lang ang hindi ko matanggap, pag yung pinapagalitan niya ako, tsaka yun nga yung pag pinapalo niya ako, pag sinasaktan niya ako, na parating sa back ng mind ko, siguro kung nasa nanay ko ako, hindi ako papaluin. Parang ganon. Doon ka bumabalik. Oo, tapos nung grade 4 ako, parang meron ako mababang grade. Parang hindi naman baksak, pero hindi ako top 10. Usually kasi top 10 ako, wow, intelligent. Usually top 10 ako, nagagalit siya kasi parang sabi niya, o sige, pag hindi ka nag-aral, ibabalik kita sa kalatagan. Parang na-hurt ako, parang may gumanon sa puso ko. Siya may bata pa ako nun, di ba? Grade 4. Tapos sasabihin mo yan, sa back ng mind ko, bakit ba ako nandito? Di ba dapat talaga nasa kalatagan ako? Bakit parang sinusumbat mo sa akin na dapat doon ako pupunta? Parang, yun ba yung pag yung grade ko mababa, ibabalik mo ako sa nanay kung totoo? Parang gano'n yun. Dahil doon, Aileen, naging maingat ka ba sa pagbibitaw din ng salita sa mga anak mo? Having come from that experience? Parang paggalit ako noon, nung high blood din ako, parang hindi ko masyadong inaano yung words ko. Hindi ko nasusugarcoat. Okay. Kasi yun ang naririnig mo eh. Oo. Yung mga Naririnig mo- masakit. Si mother kasi may masakit magsalita eh. Parang ganun din ako pag galit ako. Alam mo yun. Masakit ako magsalita. Pero anong pagkakaiba? Nag-a-apologize ka ba? Nagpapaliwanag ka? nag-a-apologize Pero ako. Nanay Justa, nagpapaliwanag ako after. Oo. Na bakit ko nasabi yun and nagsusorry ako parati. oo, kasi And mini-meeting ko sila. naikwento mo yan sa akin na hindi ginawa ni Nanay Justa. Oo. Iba ang, sabi mo nga, ibang love language. Ibang love language niya. Anong klase kang ina dahil sa iyong Nanay Justa? May pagka-strict, pero ang love language ko rin is money, gift. Na parang si Nanay Justa. Oo, na kunyari, parati akong nasa taping, ganyan. Magmamall kami, tapos kung ano yung gusto nila, bibilin ko, yung gano'n. Ano ang binago mo? May deliberate ka bang binago sa pagpapalaki sa'yo doon sa pagpapalaki mo sa iyong mga Yes, anak? communication. Ano kami, open kami, kung ano yung masakit, sabihin nyo, anong problema niya, sabihin nyo. Kasi kay, Justa, hindi ako nagsasalita. Kasi nga takot ako sa kanya, di ba? Tsaka ayaw niya na lalaki. Bawal ako ligawan. Paano ako makikipag-communicate sa kanya na, Nay, parang crush ko si ganito. Walang gano'n. Na pwede mong gawin sa iyong mga anak. Oo, yung mga anak ko, Pero ikaw selosa ka. super. Oo. Tinulak-tulak ako ng guard kasi nanggugulo ako doon. Tapos tinapon ako ganyan. Napagganyan ako sa gutter. Dahil dito sa mga pinagdaanan mo sa pamilya, sa nanay, Justa,
Ano naman ang nangyari sa buhay mo pagdating sa, let's talk about it, love? Kasi nga, si mother ay medyo mahigpit. So, parati ako nagtatago sa kanya. And yung, siguro, yung sabi ko nga na, anybody na magbigay sa akin ng atensyon, ginagrab ko agad. So, hindi nga ako nagba-background check. Kaya, kumbaga, medyo matitino naman yung mga pangasawa ko or mga naging boyfriend ko. Kaya lang, minsan, hindi talaga siguro ako sinaswerte. Baka merong ibang ang Diyos sa akin. Lahat ba nagustuhan ni Nanay Justa? Hindi. 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 Alam niya eh. May instinct eh. Ang nagustuhan niya lang, yung nanliligaw sa akin na taga-security bank, yun yung gustong-gusto niya na pwedeng umakyat ng ligaw sa akin sa bahay. Nililigawan ako sa bahay, bongka, di ba? Yun lang ang pwede. Pero gaano kahalagang opinion ng Nanay Justa pagdating sa boyfriend, pagdating sa Siyempre, love? Ama, una sa lahat, nagpapaligaw ako sa labas pag ayaw niya. Itong gusto niya, nasa bahay. Di doon na ako sa gusto niya. Pero siya lang naman ang nagustuhan niya. So, lahat yung mga nanligaw, sabi mo nga, doon. Doon. Ayaw niya. Bilang nanay, ano naman ang iyong ginawa pagdating sa pag-ibig, mga relasyon, mga manliligaw kay Sofia, nililigawan ng iyong mga anak ni Nicolo at saka ni Sancho? Hindi ako mahigpit sa love life nila. Hindi ka nakikialam? Hindi. Pero minsan may mga hanash din ako. Kunyari, si Sofia, ganyan. Oy, pag nakita ko, nako, bading yan. Mama, parati ka na lang ganyan. Pag ayaw mo, sasabi mo, bading yan. Pustahan tayo, bading yan. O yun na nga, true enough, bading yan. Sabi niya, Mama, tama ka. Kaya naniniwala ako sa mother knows best eh. Okay. Tapos yung instinct na kunyari, may dinala si Sancho. Sa loob-loob ko, ayoko to. Tapos hindi nga nagtatagal. Hindi nag-work? Hindi Oo. nag-work. Ang mga bata naman, nagko-comment pag halimbawa sa iyong mga relasyon? Super! Talaga? Kaya nga tinatago ko, di ba, yung mga, Oo. mga boys. Oo, super as in? Super! Kaya tinatago ko sa nalalaman lang nila, kunyari, Ma, saan ka pupunta? Wala, yan lang. Imimik kasi ganyan. Kunyari, mga barkada ko, ganyan. Bakit naka-red lipstick ka? Siyempre, ganyan. Yun ang hudyat. Yung pala, naaaral nila, pag naka-red lipstick ako, may date ako. Okay. At totoo naman? Totoo naman, Ama, Okay. siyempre. Ano sila, may mga comment din. Kaya hindi ako nagdadala ng lalaki sa bahay namin unless sure ako. Yung mga kunyari, boylet, ganyan. Never. Okay. Nagde-date lang kami. Dahil mahalagang opinion ng iyong mga anak? Oo, tsaka ayoko yung makikita nila na, meron na namang bagong sinasama si Mama. Ayoko ng ganun. Pero ikaw selosa ka? Super! Oo. Nasa ka ba nung kailangan ka namin? Wala, hindi ko kasi alam yun eh. Paano mo nga malalaman? Nagpapakasasa ka doon sa babae mo? Sige, Marco! Yan! Sige, nababoy mo ka yan! Sige! Sa lahat ng pinagdaanan mo, ano yung natatawa ka? Ano yung hindi mo talaga malilimutan na ginawa sa isang babaeng pinagselosan mo? In hindsight, napapag-usapan lamang, bakit nangyari yon? Bakit nangyari? Oo. Kasi nga, di ba, alam mo naman na Cavite City ako, kabit ako. So, since nalaman na niya... Cavite City. Oo, Okay. kabit ako. So, Tara, Aileen, bago ipagpatuloy yan, alam mo na nung pumasok ka ng relasyon na yon, hindi ikaw ang asawa? Nung una, hindi. Hindi mo alam? Hindi ko alam na may Oo. girlfriend. Nalaman mo nandun ka na Miguel, nalaman ko nandun na ako eh. Okay. Di ba nga kinausap na ng nanay ko Oo. na wag mong lokohin Oo. o paano. Mas takot tama. ako sa nanay ko. Right. Papaliwanag ko lang, ilalatag ko lang. Sa Aileen, napakalibre mag-usap, magkwento ngayon tungkol kay Miguel because they have become very good friends. Yes. Diyos Kaibigan. ko, kung Oo. hindi ko kaibigan yun, hindi ko sasabihin doon, mapapag-aawayin na naman ako Correct. noon. Wala na ito. Oo, Nakaraan Diyos ko, na ito. luma-luma. Ang nangyari noon, Napakaluma na ito, di ba, Pape? Oo. Si Nikki nasa ospital, may sakit. Tapos ngayon, si Miguel ang tagabantay dahil meron akong work. May noontime show. So sabi ko, Pape, wag mong iwanan si Nikki kasi ikaw lang tagabantay. Iniwan yung bata kasi tinawagan ni Christine kasi nga, yung daw anak niya may sakit sa bahay. Bantayan niya.
Nanggigil ako kasi iniwan niya yung baby na may sakit sa ospital. Okay. Kasi syempre, syokot sa Tama, sa oo. housewife. Oo. Doon ka nagalit? Doon ako Doon ka nagalit. sumugod? Oo. Pumunta ka sa bangko? Oo. Nakipag-pisikalan ka? Nakakaya. O, pinagsisihan mo yun? Oo, ama, kasi Oo. parang nawalan ako ng dignity sa sarili ko. Kasi tinulak-tulak ako ng guard kasi nanggugulo ako doon. Kaya, tumigil ka na. Tapos tinapon ako ganyan. Napaganyan ako sa gutter. Yung gano'n, alam mo yung parang dramatic Napaganyan ako, tapos parang ang daming tao sa paligid ko. Ganyan. Marami nang nanonood? Maraming nanonood. Tapos umalis na lang ako. Oo. Kasi napahiya ako eh. Yun ang At saka lumaban na si Christine eh. Nandun na siya sa labas ng bangko. Naging magkaibigan kayo ni Christine? Super. Di ba? Super. Magkaibigan kami. Ano yung conversation yung dalawa? Nagsorihan. Parang, sorry ay, kasi ganito, ganyan. Sabi ko, ako rin, sorry Christine, ganyan. Hindi ko naman alam. Sabi niya, alam ko naman, ganyan. Pero sorry Ganda. talaga. Oo. Oo. Ganda. Ang ganda. Ang buhay mo, pwedeng 10 sequel. Series. Oo, series talaga ito. Ama, sobra. Dami. Grabe ka talaga. Naalala mo ba yung the moves ko sa'yo, no? Si Nanay Justa ba, whether sadya o hindi, napaiyak mo bilang anak? Napaiyak ko siya kasi... kaya ko to. Ayoko umiyak. Kasi umiyak siya nung kay Jed. First time ko siyang nakita na niyakap niya ako, sabi niya, kawawa naman yung anak ko. Ganun. Pero alam mo, nung niyakap niya ako, tapos iyak siya ng iyak, galit ako. Kasi parang piling ko parang, siguro kung hindi mo ako hinihigpitan, siguro hindi ako ganito yung basta may makita akong lalaki na parang may nagkakagusto sa akin, papatulan ko kahit hindi ko naman inaaral muna, hindi ako nagba-background check, yung gano'n. Parang ako ganyan ako sa kanya. Pero lumuluha din ako. Pero ngayon, naawa ako sa kanya kasi sobrang iyak ng nanay ko. Hindi ko siya nakita in my entire life na umiyak siya ng gano'n. Hagulgol. Maluha-luha, oo. Pero yung humagulgol, actually nagulat ako sa kanya. Doon ko nakita na mahal na mahal pala ako ni Justy. Niyak ako. Ano ang pinaka-importanteng leksyon sa pag-ibig na natutunan mo? Magtira ka for yourself. Ang hirap nun. Pero kaya. Kaya pag kasi sa dami na nangyari, yun yung parang lesson ko na kailangan siguro magtira na ako sa sarili ko. Medyo i-very, very light ko na yung katangahan ko. Parang gano'n. May mga regrets ka? Wala. Wala naman. Wala naman. Only lessons? Only lessons to be learned. Wow! With Edie, learned. Ang ganda-ganda Tama mo. ba? Lessons to be learned. Oo naman. How painful was that? Na nakasama mo si Nanay Gloria at a time na hindi ka na niya kilala. Ang sakit. Ang sakit kasi hindi niya na ako kilala eh. Sana kilala niya ako para yung mga pagmamahal and yung mga pag-spoiled ko sa kanya, mas na-appreciate niya. Noong panahon na you were doing so well and you were very busy, you were doing concerts at the Coliseum, ang dami-dami mong ginagawa, wala kang urge na dalawin si Nanay Gloria sa Kalatagan? Dinadalaw ko siya. Dinadalaw mo na siya? Dinadalaw. Kumusta yung interaction na yun? Parati lang siyang pagkita niya, umiiyak, tapos magkukwento konti, tatawa, iiyak, kukwento yung mga kuya ko. Tapos pag uuwi na ako that day, iiyak ulit. Lalo na pag kunyari, bibigyan ko siya ng pera. Super iiyak. Tapos kikis, siyakapin ako. Tapos dumating siya sa point na nag-sorry siya sa akin. Take us there. Ewan ko, nakalimutan ko na kung bakit siya biglang
Ay, parang umiyak yata ako kasi parang pinagalitan ako ng nanay ko. Sinusumbong ko sa kanya na ganito, ganyan. Nakalimutan ko na kung ano yung dahilan. Pero sabi niya, anak, sorry. Hindi, sorry. Anak, pasensya ka na. Siyempre, may Batanggen niya pa. Sabi niya, anak, pasensya ka na. Hindi ko naman talaga ginustong ipamigay kita. Nagkahiyaan na lang. Tapos iyak siya ng iyak. Sabi ko, Nay, huwag ka na mag-sorry. Okay lang yun. Ganun talaga. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Tapos niyakap ko siya. Kumusta yung buhay na yon? The last 5 years of her life Oo, sa Na- akin siya nakatira. na tumira na si Nanay Gloria Oo. sa'yo? Kasi may Alzheimer na siya. Hindi niya na alam, hindi niya na ako kilala, pero dinadala siya doon ng ate ko para naman makasama ko na nandun lang siya, nakikita ko siya. Kumusta? Kumusta yung buhay na yon? Masaya ako kasi kasama ko siya, nalulungkot. Physically nandun. Oo, nalulungkot ako. Nakikilala ka niya? Yung standy ko, alam niya si Ay yun. Anak niya yun. May study ka sa bahay? May standy ako, yun yung kinakausap niya. Na, anak, kain ka na, ganun, yung standy. Pero ako, as a person, hindi niya ako kilala. Kunyari, Nay, sino ko? Hindi, sino pa? Kumari ko. Iba, kumari niya. Kinabukasan, pinsan niya ako. Minsan, kapitbahay. Pero Aileen, alam kong masaya yon, nakita ko yon. Pero pag pinag-iisipan mo ngayon, how painful was that? Na nakasama mo si Nanay Gloria at a time na hindi ka na niya kilala. Ang sakit. Ang sakit kasi hindi niya na ako kilala eh. Sana kilala niya ako para yung mga pagmamahal eh, yung mga pag-spoiled ko sa kanya, mas na-appreciate niya na, ay, itong anak kong to yung nagbigay, yung anak kong artista, ganyan. At saka nung nung nawala siya, nung pumunta na siya sa heaven, sabi ko sa mga kapatid ko, huwag nila akong masyadong uungusan sa pag-iyak. Gusto ko ako yung super iyak na iyak kasi hindi ko nakasama si Gloria. Kasi yung ate Joanne ko, umoo. Tapos, nandun na sa burol. Talaga, iyak-iyak. Yung ate ko, umiyak, umeksena, na hinimatay. Natali yung eksena ko. Iinis ako, kaya talaga tinodo ko sa sementeryo. Totoo, si ate ganito pa. Para usapan ganito. Ako lang yung iiyak na malakas kay inaya kasi hindi ko siya nakasama. Gusto ko umiyak na iyak. Sabi ng ate ko, oo, sige, Neng, oo. Si ate ko natayo sa simbahan, ganyan. Tapos, sabi ni ate, sinimatay. Hindi ka umiyak, sinimatay naman, di talo rin ako. Kasi nagkagulo, ay, ano ba yan si Joanne? Ganyan. Nawala sa'yo yung eksena? Oo, nawala. Kaya si tinodo ko sa sementeryo. Ganun talaga yung iyak ko, todo talaga. Yung gano'n, yung parang sa mga namatayan sa barko. Gano'n ang iyak ko. Ama, as in, tao ng tao si ate. Pero kung pag-uusapan natin yung pamamaalam ni Nanay Gloria at saka ni Nanay Justa, ano naman ang nangyari nung pumanaw at pumunta na sa heaven si Nanay Justa? Hindi na kasi ako nakauwi nun kasi kakabalik ko lang sa Amerika. Gaano kasakit yun, Aileen? Masakit pero hindi masyado kasi parang nagpaalam kami sa isa't isa. Sabi ko, Mama, I love you. Ganyan, alis na ako. Punta akong Japan. Actually, talagang parang destiny ba? Kasi dapat hindi muna ako pupunta sa dito. Kaso may COVID nun. Oo. Kailangan yung COVID Japan, may Japan translation. Hindi ko nagawa, English lang. So, kailangan gawin. So, umuwi muna ako sa bahay. Doon, at least, nakita ko yung nanay ko. Naidala ko, I love you, Mama, ganyan. Pero hindi na siya masyado makapagsalita. Ganun. I love you, ganun. Mahina na. Aileen, ang daming nangyari sa buhay mo, kinanay Justa. Pero hindi ka nagtanim, no? O may resentment ba? Nagtanim ako noon, pero nung matanda na siya na hindi na siya nag-work, tapos parang may mahina na siya. Nung nililiguan ko na siya, hindi nawala na yung ko sa kanya. Yung inis ko ba sa lahat ng mga nangyayari sa amin na resentment na parati na lang siyang galit sa akin tuwing mag-aasawa ko, tuwing ganito, tuwing ganyan. Parating galit. Oo. Oo. Kaya nga hindi ako tumitira sa mother ko. Dati,
parati akong nagpapatayo ng ibang bahay para hindi kami nagka-clash. Kunyari, itong bahay na to, binigay ko sa kanya, papatayo ako dito. Tapos, kunyari, binenta ko to, papatayo ako dito. Pero dumating ako sa point na, nakukonsensya ako na hindi ko siya kasama. So, kinuha ko siya. Oo. Si Justa. So, kasama ko na siya sa every bahay na tinitiran ko. Oo. Nung una, alam ko yun, iwas gulo. Oo, iwas Oo, gulo. para mas may katahimikan. Mapayapa, peaceful. Having that experience of being adopted, bakit ka nag-adopt? Anong kinatatakutan mo ngayon? Actually, yung totoo, yung mag-isa. Having that experience of being adopted, bakit ka nag-adopt? Kasi, nung mga panahon na yon, parang gusto kong may baby sa bahay kasi malalaki na yung mga bata. And then, ayan nga, dumating nga si Andre. Pagkatapos, parang 3 times ko siyang tinanggihan kasi parang hindi din naman ako ready. Kasi busy ako nun sa karir ko, parating may taping, paano ko siya aalagaan? Until parang nahiya ako sa Panginoon, yung ika-third, na parang kunin mo na to, tapos nagkaroon kami ng communication na basta dadalhin niyo sa akin, hindi ako yung kukuha kasi baka mamaya paratangan niyo akong kidnapper. So parang ganun. Pero hindi mo naisip na ayokong maging paraan ng... kasi di ba yung mga linya na siguro mas masaya ako kung nandun ako sa probinsya. Bakit ako kinuha? Ang dami mong tanong, Kinanay Justa. Parang hindi ba yan nanumbalik noong you were going Sinabi through... ko. Oo. Yung sinabi ko kay Andre, na adopted na siya. Oo. Alam mo, Paano nangyari? sobrang thankful ako. Sinabi kasi nung doktor niya, nung pedya niya, alam ba ni Andre? Sabi ko, hindi, ilang taon na si Andre? Siguro mga 5 siya noon, or 4 or 5, Okay. ganyan. Sabihin mo na, habang maaga, sabi niyong pedya niya. Paano mo sinabi, kailan, saan? At ano ang reaksyon ni Meron Andre? kaming parang nasa Subic kami. Nandun daddy niya, nandun ako, nandun mga kapatid niya, nandun si Danny, yung yung second mom niya. Tapos ginather namin siya. Sabi ko, anak, meron na ako sasabihin sa'yo. Di ba sina kuya? Sabi niya ganyan. Sina kuya, si ate, si ganyan. Di ba baby ko sila? Baby ko sila galing sa tiyan ko. Sabi ko, ikaw baby kita, galing ka kay God sa heaven. Sabi niya, Sabi niya, alam mo yun, ganun yung paraan. Sabi ko, tsaka, mahal na mahal kita kahit doon ka galing and yung parents mo, hindi ko kilala, ganyan-ganyan. Tapos, yung kunyari ganito yung mukha ni Andrea, parang gumanon. Parang lumiwanag na parang, ito siguro yung nararamdaman ko na hindi ko maipaliwanag. Ito pala yun, kaya pala, lumiwanag yung mukha niya as in, ang saya-saya ko kasi parang siniyakap niya kami. Thank you, mama. Ate. Tapos nag-iyakan kami. We love you, Andre. We love you so much. Ganyan. Naging mas mabuti ka bang ina kesa sa dalawa mong nanay? Siguro in some aspects, oo. Pero yung kasi si Glory, yung tiniis niya na pain na pinamigay ako kahit ayaw niya, hindi ko naman naranasan yun kasi wala naman akong pinamigay na anak. Are you a better mother than Nanay Yes. Justa? Yes, in some aspects din. Like, kasi si Nanay Justa, di ba, yun nga siya, mag-arbo siya sa pagdating sa money. Pero yung communication namin sa bata, yun yung wala siya. So, yun yung nabigay ko sa mga anak ko. If you were to deliver a message to Nanay Gloria today at to Nanay Justa, anong sasabihin mo sa kanila? Ako kay Gloria, sana na inakasama kita ng matagal na naaalala mo pa kung sino ako. Hindi yung standy ko yung kinakausap mo na ito yung si Ai, anak ko yung artista. Sana nasasabi niya yun na nandito ako as hindi standy, kundi tao na anak niya. Kay Justa, nagawa ko naman kasi yung tingin kong pag-aalaga sa kanya. So, kung meron akong pagkukulang dun sa pag-aalaga ko pa sa kanya, sorry. Sorry, Ma'am. Dasal
Ano ang dasal mo ngayon? Ganito na lang. Kung gagawin mo ang iyong dasal sa pamamagitan, nandito tayo sa Music Box sa pamamagitan ng isang kanta, anong awit na yun at pakikanta? Wala, praise and worship lang. Kasi sa sobrang dami ng pinagdaanan ko, until now nakatayo ako, yung iba hindi ko alam kung paano ko na-survive sa sobrang sakit. Pero ngayon parang miracle na nakatayo ako at na-survive ko lahat ng pain na yon. And hanggang sa lumaki na yung mga bata na nandito pa rin ako and buo pa rin. Yan ang mahalaga. Yan mahalaga Di ba? na buo ako. At bubuuin pa. Anong kinatatakutan mo ngayon? Actually, yung totoo, yung mag-isa. Pero I think, pag dumating yung time na yun, kaya ko naman. Kaya ko naman. If you were to ask for forgiveness kay Aileen de las Alas, kay Ai, anong ihihingi mo ng tawad sa kanya? Aileen, sorry kasi pinayagan mo na masaktan ka na ibang tao physically and emotionally. Hindi mo deserve yon kasi isa kang babaeng nagmahal lang at naging loyal sa kanila with a pure heart and no intention na lokohin sila. Ang gusto mo lang, mahalin sila. Pero in spite of that, sinaktan ka nila physically and emotionally. So I'm very sorry na nagawa ko sa'yo yun. Hindi ko na ulit gagawin sa'yo yun. Hindi ko na uulitin. And I'm very sorry. God bless you. Yeah. Maraming salamat. Thank you. Pero hindi pa dito nagtatapos dahil humingi ako ng saklolo para batiin ka rin sa iyong kaarawan. Happy birthday. Oh. Meron tayong mga bisita. Narito po sila. Concert Queen! Miss Ai! Lay, ano apelyido ni Lay? Oo, Lay. Comer. Si Lay Gamer! Miss Ai! Last ko na yun. This is going to be a very important point in your life. You're turning 30. 30 to the power of 2. Ang nagsabi niyan, Yes, 30 to the turning power of to the 2. power of 2. Yes. Anong iniisip mo? Iniisip kong magpaganda lalo. Iniisip kong magpaborta. Magta-taekwondo ako. Tsaka magbaboxing ako. Di ba? You are going to take good care of yourself. Yes. Yes. Super take care of myself. O syempre kaya nagbabalik siya sa kanyang dating tahanan. Tatahanan niya pa rin naman hanggang ngayon. Dahil ngayon sineselebrate ng isa sa pinaka-special na araw niya. Dahil kaarawan ng tanging ina natin lahat. Best surprise. Katahan natin ng isang happy birthday si Miss Ai de las Alas! Humingi ako ng saklolo para batiin ka rin sa iyong kaarawan. Happy birthday. Oh. Meron tayong mga bisita. Narito po sila para tulungan akong ipagdiwang ang kaarawan Yay! ng isa sa pinakamamahal kong tao sa balat ng Ako, lupa. I love you so much, Ama. Super. Narito po sila. Si Jiro at si Sancho. Oh. Sabi ko, hindi ako iyak. Happy birthday, ma. Eh, bakit kita binibig? Sabi ko, happy birthday. Kaya minabati ko na happy birthday. Thank you, anak. I love you. Ay, blow mo po. Ganun ba? Love you na. Happy Ay, birthday ko. po. Ay, akin ba ito? Jiro. Amin na rin dalawa ito. Alika, Jiro, salamat po. Alam ko birthday ko rin. Birthday mo na, di ba, pero Ama? sabay na tayo. Happy birthday. Jiro, salamat. Oh. Halika, makipag-blow na. I-blow mo ang candle. Dali. Sige po.
Ikaw rin, Ama, birthday mo. Ayun. Jiro, maraming salamat. Uy, ano nga masama na? Para sa inyo po. Oy. Kamusta ka na, bebe? Okay naman po. Oh, sige, batiin natin. Ano ang nais mong sabihin kay Aileen, Jiro? Nakaka-touch kasi yun lang po kami nagkita ulit eh. Sa kabila po ng mga tulong na binigay sa akin, yung mga Sabihin mo sa kanya. pag-alala, yung mga hindi ko makakalimutan na mga pinagsamahan natin noon, nung dati. Yun, kumbaga mas pinili ko pong magbago, hindi lang para sa sarili, para din dun sa mga naging inspirasyon ko po. Tulad po ni Mami Ay. Sancho, anong nais mong sabihin? Anong mensahe mo para kay Mami? Napasabog naman to. Hi, Ma. Happy birthday. Siyempre, alam mo naman na... Pero fresh ka ngayon. Siyempre. Gusto ko lang magpasalamat sa guidance, sa pagmamahal, sa lahat. Kung paano mo kami pinalaki. And alam kong malayo na yung narating mo. And hindi ka pa rin tumitigil sa takbo ng karerang to kasi alam ko na mahal mo yung work mo, kung paano mo kami minahal bilang mga anak. Parang ganun mo rin tinitake tong trabaho na to. And I wish you good health para marami pang trabaho. Tsaka stay strong. I love you. Always. Thank you na. I love you. Maraming salamat, Sancho. And thank you for taking good care of Mama. Yes po. Maraming salamat. Salamat. Jiro, maraming salamat. So, nagulat naman ako sa batang to. Oo, hindi ko kaya ito. Thank you. Thank you very much. Thank you, for Ama. being part of this story. Thank you for... Nagulat ako. Nagulat ka? Anong nais mong sabihin sa dalawa? Mahal na mahal ko tong anak ko na to eh. Kasi ito na ang panganay ko eh. Alam mo ba nung ano yan, nung baby, ano yan, sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng anak kasi gusto ko magkaanak kahit walang tatay. Siya yun. Oo. So, tapos... Pinagdasal mo naman pala eh. Oo, mahal na mahal ko yan. Nagpapadedi, kunyari nagdededi yan sa akin, gumagano ako, alam mo anak, mahal na mahal kita. Kanya, tapos nakatitignan siya sa akin, ang cute-cute. Kasi ang puti niyan eh. Yung parang may line na yung mukha niya. Napaka-cute. Ganun yung dating niya. Sobrang love ko siya. No, I just wanted also to say, bago mo bigyan ng mensahe si Jiro, you raised very good children. Diyan ako proud. Thank you, Ama. I'm really proud of you as a mother. Ang nais mong sabihin kay Jiro? Nagulat ako. Okay ka ba na? Okay na po. Okay ka? Going straight na. Oo. Thank you na. Parating straight ka na. Ha? Aileen, maraming salamat. Jiro, maraming salamat. Sancho, maraming salamat. This is not only a conversation, but this is a celebration. Celebration of life, of stories of motherhood, stories of life, celebration of life. Maraming salamat po, and ako po si Boy Abunda, and this is my mother, my story. Kabongga. Umiyak ka. Happy birthday po. Thank you, bebe.